May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika Yada, halalwaya alahayam. Hello po sa ating lahat at salamat sa ating alahayam sa pagkakataon na tayo ay patuloy na nagtatalakay sa aklat ng Torah. At sa ating pong mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyo at patuloy lang po na subaybayan, abangan po ninyo ang aming pong mga pagtatalakay. So ngayon po, patuloy na itutuloy po natin ang ating talakayan sa aklat ng unang Leviticus. Okay? Kabanata 25, ang pamamahinga ng lupain or yung tinatawag na sabbatical year. Sinabi ni Yahweh kay Moses nang sila ay nasa bundok ng Sinai, sabihin mo sa mga Israelita sa pagpasok nila sa lupaing ibinabalik ko sa inyo, pati ang lupain ay pagpapahingahin tuwing ikapitong taon para sa alhayam. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong bukirin, aalagaan ang mga ubasan at mag-aani. Ang ikapitong taon ay taon ng pamamahinga ng lupain, isang taong nakatalaga para kay Yahweh. Huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukirin. Huwag aanihin ang mga halamang kusang tumutubo o pipitasin ang mga kusang namumungang ubas. Ang bukirin ay dapat magkaroon ng isang taon ng pamamahinga. Ang lahat ng maaani roon sa taon ng pamamahinga ng lupa ay para sa inyong mga alipin, sa mga bayarang manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga kawan at iba pang mga hayop. Anuman ang maaani sa lupain ay kanilang makakain. Applicable ba ba itong mga sis, yung sabbatical year? Siyempre naman sis, kasi nagkaroon na tayo ng ng reckoning ayon doon sa ating mensahero na nagkaroon ng new era. So doon Kailan po tayo So paano yung magsisimula. mga Kailan po walang nag-start? taniman? Ay, hello. Oo. Kailan po nag-start? 2023, bro. Ay, Ay, di hindi. ba? Ang Ay, 2023 is 2022? Sabbath year. Ang Hindi 2022? 2023. Kailan Hindi ba ba? 2022? Hindi ba Abib ginawan? ng Oo, ginawan mo na ito 2023. ng sis? Oo. Sis, oo. Abib, Gawa natin ng Abib ano? ng 2023. Ang Sabbath year. 2023, hindi 2022. Hindi po. Hanggang 2024. Nine. Ngayon, ang Abib ng 2024, that is the first year. So 2024, 25, 6, 7, 8, 9. So sa So, meaning, 2030, ano po yun? 2030 Sabbath ang year. ano? 2030 po. Hanggang Abib, 2020, mag-umpisa. 2030 ang pwedeng magtanim. Abib po yun. Sabbath year. Sabbath. So, Ano na? So 2029, 2029 lang siya pwedeng taniman. hanggang 2029. 2029. Apo. Pahinga na yun. Tapos yung yung ika-7th year, pahinga siya. Opo, in 2030. Hindi na tayo In totally? magtatanim. Opo. As in totally, 1 year lang yun. Opo. 1 year. from from Abib. Abib to Abib. Opo. So ang tanim is 2031. Opo. Ulit. Opo. Okay, sige po. Sige po, Okay. sige po. Then, anong verse tayo? Ngayon, Verse 8. ang dapat natin ang ma-establish, ngayon, bakit nag-start ng 2023? Na-discuss po yan. Pero anyway, ulitin ko para sa ating mga Oo, para sa Ang mga pinagbasihan natin ay Oo. yung Year of Africa, yung 1960. Year of Africa, that is a Jubilee year.
Ang Jubilee Oh, year every 49th year, 49 years. So yung kung Jubilee ang 1960, so ang susunod na Jubilee 2009. okay, Tama tama. po ba? Oh, 2009, that is the seventh Sabbath year. Kasabay ng Jubilee ang ikapitong Sabbath year. So kung 2009 is Jubilee year, so ang susunod na Sabbath year ay 2016. First Sabbath year after ng 2009. Ang second Sabbath year after 2016 ay 2023. Okay. So, So meaning may isang 2020, yan cycle na na. second Sabbath year. Opo. So, magiging ang third Sabbath year natin ay yung 2030. Yes, okay. Hmm, At sige ang po. pinagbasihan ng African, Year of Africa, yung kanilang paglaya, ay ang Hmm, Laguna Copper Plate. okay, tama po. Hmm. Opo. Malinaw po yun, ano? Tapos, and then, meron pa tayong ah, apat na Sabbath year bago mag-Jubilee ulit. Hmm. Sige. 26, Okay, oo. para sa mga Oo. natin, mga nakikinig pang mga bago. Opo. Mm. Ganda. So, pwede tayo. Ang taon ng paglaya o Jubilee year, ito yung pinag-uusapan natin na 1960. Okay. At saka 2009. Hindi natin alam yung 2009 kasi, napansin ko noon, di ba 2008 bumagsak nagkaroon ng recession noon. Talagang bagsak ang economy worldwide. Oo. So, doon. Tapos ngayon, another, na naman, lumaya. Siguro, nagkakaroon na talaga ng trend na bumagsak Every 7 yung years na. So, tapos, nagkakaroon ulit ng reset. Okay. Okay, verse 8. Bibilang kayo ng tigpipitong taon. Bale, 49 na taon. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan ng siyang araw na pagtubos ng kasalanan o Day of Atonement, hihipan ng malakas ang shofar sa buong lupain. Itatangin ninyo ang ikalimampung taon bilang taon ng paglaya. O kayo, ikalimampung taon bilang taon ng paglaya. Ipahayag ninyo ang paglaya ng lahat sa buong lupain. Ang lahat ay babalik sa kanya-kanyang lupain at sambahayan. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupain na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa buong taong iyon, huwag kayo magtatanim ni mag-aani ng mga kusang tumubo sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga punong ubas na hindi naalagaan. So, itong ika-49 na taon to. Sorry Yung mga property na mga naisanla, mga Opo. Oo. Kasi pag isa na lang mo yun, according, so kailan uli ang susunod na Year of Jubilee. Ngayon, kung nagkaroon ka na ng pera, babayaran mo yung remaining, Yung mga ano, medyo yan, medyo challenging na ipatupad yan. Pagka opo, kailangan opo. talagang kailangan tanggapin talaga ito ng puso dahil ito property ito. Kaya nga ini-encourage nila pag may profit ka, yan mo siya sa corporation. Para kahit yung mga descendant mo, malinaw kung sino Yung ang mga nagmamay. pala, ito ata hindi kaya ito ginawa para sa Israelites lamang. Itong na ito. Opo, Kasi sa di ba Israelite kinuha, lang po yan. di ba yung mga lupain nila, kinamkam-kam ng mga di ba? Opo. Hmm. Kaya tingin ko nga sa buong Shema ito dapat ina-apply no? Pero kasi ang Year of Africa, pinalo nila yung itong Jubilee year. Talagang So, pagbatas ng Alahyam talaga, kasi ang lupa nga, sa kanya lahat yan Patira lang tayo, di ba sabi niya? tama po yun. Yada. Mm-mm. Kaya pag ikaw nagmamay-ari,
So, Wag ibig mo ngang sabihin pala, ibebenta ng totally, ah. ibig sabihin pala, hindi mo ka dapat mag-ari ng napakalaking lupain. Pwede naman, bro. Basta kailangan, hindi mo, sa Binili mo angkan ng mo. tama. Kasi Opo. yung iba kasi hindi binili ng tama. Oo. Parang inano lang, nadamuhan lang nila, kanila na. Di ba? Napatitunahan na, ganun. Dapat kasi may Pahiram mga lang. tribu-tribu, di ba? Oo. Pahiram lang yan sa kanila. Naangkin na nila. Parang katulad Parang, ng mga sa Rizal, di ba? Siguro mga rights, dapat rights lang, hindi yung talagang, ano. Pag kinuha ng gobyerno, ay dapat siguro may ngayon binabayaran ng gobyerno. Halimbawa, magtatayo ng MRT o LRT o Yung ah, sa rights, right of hindi way. totoo. Yung sa mga rights, hindi totoo na hindi pinirmahan ni Marcos Sr. Pinirmahan. Kaya lang, dineclare nila na hindi daw pinirmahan. Pwede ba yun na yung mga na mga nakatira doon basta na lang pupunta doon? Nung araw kasi meron tinatawag na RUP, yung Residential Urban Permit. Binibigay ng gobyerno yon bilang karapatan mo na magsukat ka ng lupa. Nilirahan. At yung ilan ang sukatin mo doon, yun ang sayo. Oo. Ngayon, Kasi kung pinirmahan wala niya. yon, ang tawag, alam ko, ang sabi ng friar lands. Ngayon, Pag wala mga dito, friar, ibig sabihin mga friarly pa ang may-ari. Sabi ko, hindi hindi, naman ang nangyayari, Hindi. nangyari doon, lahat ng mga ano na yon na pinirmahan ng panahon nung panahon niya ng gobyerno, 'di ba sinunog nga yung mga yung Mga mga city hall, mga register of deeds, LRA, o yung mga oo. RD, o yun. Doon na nagkaroon ng gusot, doon na nagkaroon ng gulo. Bigla na lang may mga pumupunta-punta na hindi naman Oo. dapat. Palakihan Tsaka ng lagay. tatandaan natin ang lupain natin talaga, agricultural land. Pumunta ka lang diyan sa May Rizal, ang daming tanim ng palay. Pumunta ka diyan sa Marikina, ang daming tanim ng palay. Hanggang doon sa kasulok-sulukan. Hanggang diyan nga sa may pabandang bandang Batasan may taniman ng iba diyan palay hanggang doon sa Marami. Kaya lang kasi pinatay nila yung agrikultura natin para mag-import. Mm-mm. Puro subdivision. Kanya-kanyang land grabbing. Okay, proceed tayo. May mga katanungan pa? Okay. Anong verse natin? Paglilinaw. Ang simula ng taon ng Jubilee ay minarkahan ng araw ng pagbabayad sala. Jubilee. Yung taon nila, parang ito ay may tuturing na isang taon ng pananalapi o isang fiscal year. Ang mga alipin ay pinalalaya sa araw pagkatapos ng araw ng pagbabayad sala. So sa ika-11th day ng ikapitong buwan, doon pinalalaya 7-Eleven. Oo. Ika i, ika-labing isang araw ng 7 buwan ay pinalalaya ang mga alipin. Parang 7-Eleven, Kaya Pero hindi ito ah doon ang umpisa ng fiscal year. Okay, verse 12. Sapagkat ito ay taon ng pagdiriwang at ito ay banal para sa inyo, kainin lang ninyo kung ano ang makukuha sa bukid. Sa taon ng paglaya, lahat ay uuwi sa kani-kanilang lupain at ang lahat ng ari-ariang naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Kaya't kung magbebenta kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbebenta naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang kasunod na taon ng paglaya. So may iba yung parang trade yan, no? Iba yung buying at saka iba yung selling. So ang binibilang dyan kung ilan ang maaani, mapapakinabangan yung lupa. Yun ang magiging
batayan ng presyo, no? Kung matagal pa, mataas ang halaga. Kung matagal pa ang Jubilee year, mataas ang halaga. Kung iilang taon na lamang, mas baba ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng maaani sa lupa. Huwag kayo magdadayaan. Salip ay matakot kayo sa inyong alahayam. Ako si Yahawa ang inyong alahayam. Kaya sundin ninyo ang aking mga tuntunin at maingat ninyong tuparin ang aking mga utos upang kayo ay manatiling ligtas sa lupaing pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng sagana. Mabubusog kayo at magiging tiwasay ang pamumuhay ninyo sa lupaing iyon. May tatanong ninyo, ano ang kakainin namin sa ikapitong taon kung hindi kami magtatanim o mag-aani? Pasasaganain ko ang inyong ani tuwing ika-6 na taon at magiging sapat iyon para sa 3 taon. Kayo ay magtatanim na sa ika-8 taon, ngunit ang dati pa rin ninyong inani ang kakainin ninyo hanggang sa anihan ng ika-9 na taon. Yada, pwede na tayo mag-export niyan. Yada. Yung aanihin mo 3 taon ang itatagal sa ika-6 na taon. Verse 23. Hindi ninyo ipagbibili ng lubusan ang lupain sapagkat iyon ay akin at nakikitira lamang kayo bilang mga dayuhan at estranghero. Sa buong lupain na inyong pag-aari, maglalaan kayo ng pantubos sa lupa. Kung sa inyo ay may maghirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyan ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. So talaga dapat walang mawawala sa Ophir. No? Kung wala siyang kamag-anak na makakatubos niyon, siya na rin ang tutubos kapag umunlad uli ang kanyang kabuhayan. So meron pang pagkakataon na i-buyback mo yon. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga ng nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa gayon, may ibabalik sa kanya ang kanyang ari-arian. Ngunit kung wala pa siyang sapat na pagtubos, mananatili iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya. At sa taong iyon, ang ari-arian niya ay ibabalik sa kanya ng walang bayad. So sinusuguro ng alahayam na ang lupain ng mga tribo o ng mga katutubo ay hindi mawawala sa kanila. No? Kung may magbenta ng kanyang bahay na nasa loob ng lungsod na napapadiran, matutubos niya iyon sa loob ng 1 taon. Kung hindi niya matubos iyon sa loob ng 1 taon, ang bahay ay magiging lubos ng pag-aari ng nakabili kahit sumapit pa ang taon ng paglaya. Kasi parang subdivision, pag nasa loob ng subdivision at lumampas na sa takdang panahon, hindi na niya matutubos yun. Okay. Ang mga pinagbiling bahay sa labas ng lungsod na napapadiran ay tulad ng lupaing ipinagbili ng maaaring matubos o kaya ay maisauli pagdating ng taon ng paglaya. Kayo, mga bahay na nakatayo sa ilang, yun, pwede pang tubusin yun. Ngunit ang mga bahay sa mga lungsod ng mga Levita na kanilang ipinagbili ay maaari nilang tubusin kahit kailan. May babalik iyon sa kanya pagdating ng taon ng paglaya kung ito ay nasa lungsod ng mga Levita, sapagkat ang mga gusaling tulad nito ay lubos na pag-aari ng mga Levita bilang kanilang bahagi sa bayang Israel. Okay. Yung may sarili kasing city ang mga Levita dyan eh. Verse 34. Ngunit ang mga pastulan sa palibot ng kanilang mga lungsod ay hindi maaaring ipagbili, sapagkat iyon ay pag-aari nila magpakailanman. So, kasi shepherd talaga sila, so hindi nila pwede ipagbili ang kanilang mga pastulan. Verse 35. Kung ang isang kababayan ninyo ay naghirap at hindi na niya kayang buhayin ang sarili, tulungan ninyo siya tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. At huwag ninyo siyang patutubuan kung siya ay mangutang sa inyo. So tulungan hindi yung kupkupin, parang tulungan mo lang. Matakot kayo sa alahayam upang kayo ay pagpalain. Huwag ninyong patutubuan ang perang inutang o pagkaing binili sa inyo. Ako si Yahawa na nagpalaya sa inyo sa Egypt upang ibigay sa inyo ang lupain ng Kanaan at upang maging inyong alahayam. Verse 39. Okay, sige po. So, applicable siya
doon sa mga talagang yung kapasidad, ano talaga, yung hindi talaga Walang-wala. walang-wala Oo. talaga. Oo. Napakadakila At talaga saka ng kasama mo sa pananalig, ano? ano, wag mo na pala siyang tutubuan, wag mo na siyang Oo, Hebreo. Oo. oo, Saka pag kung pinakain mo, ba, meron kang karinderya, yung mm, yung at cost mo yung ibibigay talagang ang ano siya, aarugain presyo. mo siya hanggang sa makabawi siya. Oo. So yun ang yun ang kaganahan, yun ang ina-apply ng mga kaganahan sa mga iglesia, parang ganun no? Yung tinutulungan nilang kapwa nila. At saka sa mga Chinese, tinutulungan nilang makaahon ang kapwa ang Sa Chinese. iglesia, hindi Oo, naman, at saka sa Chinese. hindi naman gano'n sa iglesia. Depende, Oh. depende. Pero sa Victory ganun ang bilis nila magpautang pag nangangailangan. Parang ganun parang ang bilis nilang tumulong basta kasama mo sa Mm. Sana maano din natin yan. Kaya lang siguro ang konti lang sila unlike ng ng ibang religion, napakarami At saka pangalagaan mo rin yung mo, ang iyong reputasyon, di ba? Baka kung may reputasyon ng scammer, kahit pa kapanalig mo yan, di ba? Siguro wala nang gagawa nun kung kapanalig mo, no? Okay, Yung verse pala, 39. yung pala Opo. negosyo ng sanla, medyo ano pala yan, yung mga nagsasanla Oo, ng mga kasangkapan, tapos pinatutuluan ng malaki. Ano pala yan, mabigat na ano pala yan. Mm. oo, oo. Kung ang sabi naman ng mensahero, kung hindi mo kapanalig, o tinatawag, kasi pag sinabi yung foreigner, hindi mo kapanalig o hindi Israelita, o hindi Hebreo, ano yan, pwede mo tubuan, kahit mag 5-6 ka dyan Pero pagka mo, kapwa Israelita, lalo na kung So, sa covenant ano keeper pala, din, sa mga wala. baptized, sa mga baptized applicable to doon sa mga nag-iisig na. Mm-mm. So, mga sa Huwag hindi mo pa, siyang, opo. parang tinuturing mo pa lang siya na parang dayuhan pa lang. Opo. Kasi sarado pa ang kanyang diwa. Yun, oo. Yun ang sabi ng mesero. Ang hindi Israelita ay yun ang kinukonsider na foreigner. Okay, verse 39. Kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ng isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring ninyo siyang katulong o dayuhang upahan. At maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng paglaya. So, parang kailangan siguro ng ng malaking halaga, parang in advance niya ang kanyang sasahurin, parang ganun. So magsisilbi siya hanggang matubos niya ang sarili niya o sa taon ng paglaya. Okay, verse 41. Pagdating ng panahong iyon, palalayain ninyo siya, pati ang kanyang mga anak, upang bumalik sa kanyang pamilya at ari-arian. Ang mga Israelitang inilabas ko sa Egypt ay aking mga lingkod. Hindi sila dapat ipagbili upang maging alipin. Mm-mm. So ang maglilingkod sila dapat sa lingkod ng alahayam Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Matakot kayo sa alahayam. Siguro ito sinabi niya sa mga foreigner din to, no? Kung kailangan ninyo ng aliping lalaki o babae, doon kayo bumili sa mga bansa sa inyong paligid. Maaari ninyong bilhin bilang alipin ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo at sila ay magiging inyong pag-aari. So ito is total talaga pag binili mo totally bibili iyon na talaga. Maaari ninyo silang ipamana sa inyong mga anak at maaari rin ninyo silang gawing alipin habang buhay. Ngunit huwag ninyong aalipinin o pagmamalupitan ang kapwa ninyo Israelita. So ito yung ginagawa ng mga Jewish pag sinabi yung goyim o ibig sabihin foreigner, pwede kang pagmalupitan.
Verse 47, kung dahil sa labis na kahirapan at mapilitan ng isang Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa isang dayuhang mayaman, siya ay may karapatang matubos. Maaari siyang tubusin ng kanyang kamag-anak, amain, pinsan, o kahit na sinong kanyang kadugo, o siya mismo kung kaya na niya. So ito ay karapatan ng mga Israelita. Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay kukuwentahin mula nang bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya. At ang itutubos sa kanya ay katumbas ng sahod ng isang manggagawa. Okay. So kung minimum wage din, no? Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang pagbabayaran ng tutubos. Ngunit maliit na lamang kung malapit na ang panahong iyon sapagkat ang itutubos sa kanya ay batay sa dami ng taon na dapat pa niyang ipaglingkod. Ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod, ngunit hindi siya maaaring pagmalupitan. Okay. Kung hindi, para empleyado, no? Kung hindi siya matubos sa mga paraang nabanggit, siya at ang mga anak niya ay palalayain pagsapit ng taon ng paglaya. Sapagkat lingkod ko ang mga Israelita at ako ang nagpalaya sa kanila sa Egypt. Ako si Yahweh ang inyong alahayam. So tingin ko ang ano nito ay kahit sa mga foreigner ito, no? Yung batas na ito. So pasid tayo sa Kabanata 26, gantimpala sa pagsunod. Huwag kayong gagawa ng mga idolo o magtatayo ng mga inukit na rebulto o haligi o yung obelisk o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang inyong alahayam. So yung pinakamalaki nating obelisk sa Washington DC, sino kaya ang maglalakas loob o may lakas? Alahayam talaga ang gagawa nun, no? Verse 2, ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga at igalang ang aking santuaryo. Ako si Yahweh. O may signature siya na ako si Yahweh. Signature. Yung Sabbath keeping, At saka yung kabanalan sa santuaryo, pagiging malinis pagpasok doon. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, magpapaulan ako sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga bukirin at mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim, ay gumigiit pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Ipagkakaloob ko ang kapayapaan sa buong lupain. Kayo ay hihimlay at walang mananakot o mananakop sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo, kayo ay uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong tipan sa inyo. Yada, ang inyong ani ay sobra-sobra at sa dami ng inyong aanihin ay ilalabas ninyo ang mga naunang ani upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo kamumuhian. Ako ay inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging alahayam ninyo at kayo naman ay magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang alahayam ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Egypt. Binasag ko na ang inyong tanikala upang makalakad kayo ng taas noo. So, muntik na ito nung panahon ng mga taas noo. Kaya lang nasakop na naman tayo. Parusa sa pagsuway. Ito mga kaparusahan sa pagsuway. Ngunit kung hindi ninyo tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan at kamumuhian ninyo ang aking mga tuntunin at mga batas, at hindi ninyo nasunod ang aking mga kautusan, sinuway ninyo ang ginawa kong tipan.
Ito ang gagawin ko sa inyo. Padadalhan ko kayo ng mga biglaang sakuna, mga matitinding sakit, lagnat na nagpapalabo rather ng inyong mata, at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan ninyo sapagkat ito ay kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Naku, ganyan ang nangyari sa ating mga ninuno, no? Hahayaan ko kayong sakupin ng mga tao na pupuot sa inyo at kakaripas kayo ng takbo kahit walang humahabol sa inyo. Kung sa kabila nito ay hindi pa rin kayo makikinig, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Parurusahan ko kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Hindi ko pauulanin ang langit at matitigang ang lupa. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal sapagkat hindi anihan ang inyong lupain at hindi mamumunga ang inyong mga bungang kahoy. Masasalot. Alam ko na maraming nangyari sa ating na ganito eh. Verse 21. Kung patuloy kayong susuway at hindi makikinig sa akin, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo na naaayon sa inyong mga kasalanan. Pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga alagang hayop. Kaunti lamang ang matitira sa inyo at halos mawawalan na ng tao ang inyong mga lansangan. Kung sa kabila nito ay magmamatigas pa rin kayo at patuloy na susuway sa akin, 7 ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo, kapalit ng inyong pagsira sa kasunduang ginawa ko sa inyo. Makapagtago man kayo sa mga lungsod, padadalhan ko kayo roon ng salot, kaya babagsak din kayo sa kabay ng inyong kaaway. Kukulangin kayo sa pagkain, kaya't iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Tatakalin ang inyong pagkain ayon sa bigat. Kakain kayo, ngunit hindi kayo mabubusog. Kasi mga tagtuyot ito eh. Verse 27. At kung sa kabila nito ay hindi pa rin kayo nakikinig at patuloy pa rin sumuway sa akin, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng makapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa tindi ng gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Ay nangyari ito sa Jerusalem, ano? Wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. O sa yung mga altar sa matataas na lugar, matataas na dako. Kamumuhian ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong walang buhay na mga imahen. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at iiwanan kong tiwangwang ang mga santuaryo at hindi ko kalulugdan ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Paglilinaw, tinanggihan ni Yahweh ang mga handog ng masasama sa Amos 5 verses 21 to 24 at sa Isaiah 1 verse 13. Ngunit sa Malakay, Kabanata 3, ang mga paghahandog ay ibabalik ng mensahero katulad ng sinaunang araw ng Jerusalem. So, magaganap uli ang paghahandog. So yung mga nangyayari ngayon, mga lindol, mga dahil yan sa katigasan ng ulo. Nagka-fiesta pa nga sila ron eh. Ngayon, di ba? Nakaraan. Kasi ituring din natin kasi silang Israelites. Kaya lang, Oo. hindi nga sila gising. Nasa idolatry pa sila. Kung hindi talaga, kasi nangyari talaga, andito naman pala sa Leviticus lahat ng dapat nating sundin. Andito pa, masyadong mabigat yung sinasabi ng ating alahayam. Bumibigat yung dibdib ko habang binabasa niyo yung mga kaparusahan. Pero siya, merciful kasi hindi sa buong bansa, no? Localized yung mga Hindi, ito lindol. para sa Israelites kasi itong sinasabi niya eh. Oo nga eh. Para sa kanyang tinatawag na my people. Kaya maintindihan na natin kung bakit tayo mahirap, kung bakit Oo. mahirap ang bansa natin. Maintindihan na rin natin kung bakit Sinakop. marami Ba tayo natututo. sinakop?
Oo, O nasakop. bakit maraming nagnanakaw? Bakit maraming nagpapatayan? Kasi tumalikod, hanggang ngayon tumalikod. Yan naiintindihan natin na hangga't nakaano sila sa Babylonia, talagang mangyayari. Ito yung talagang punot dulo niya, Mm-mm. yang pagsamba sa naba-violate yung nasa unang utos niya hanggang apat ba yun? Yung sa 1 to 10, nilinaw niya ng Opo. nilinaw yun, hanggang Yung pang-apat na. unang utos. Oo. Yung unang utos hanggang pang-apat yun di ba? Sa Talagang sa dati, Sabat, yung talagang kinokomand niya tayo na yun ang sundin at huwag gagawin yung ayaw niya. Mm-mm. Hindi pa nga nakontento, nagtayo pa ng Mary dun sa may EDSA eh. Hmm. Magmula Pero nung tinayo. merciful siya. Nung panahon ng Mencero, wala tayong mga ganyang sakuna no? Kung may bagyo man, pero walang nasasalanta, Walang sakuna di ba? pero dumating din, binawi niya Oo, rin. Kaso binawi oo, rin agad ng mensahero. Ibig sabihin, bit pa rin ang idolatry. Bit pa rin ang oo. Babylonian thinking. Nababasa ko, Sayang, no? binawi agad sa atin. Kaya Diba? kailangan ang mga covenant keepers ay maging matatag kasi baka, di ba, ang sabi nga dyan sa Sodom and Gomorrah, kung may 10 lamang, di ba, hindi ko gugunawin, alang-alang sa 10 yon. Siguro more than 10 naman tayo, kaya dapat talaga, maging matatag tayo Yung palang sa mga pagtayo sumusunod. na palaran dun sa may kasili ngayon, sobrang taas. Akala mo nakatore. Hindi ba? Malinaw na pag-suway, Ayun nandito. parang Pagsuway sigurat, talaga. no? Mm. So, Nakakalungkot. verse 32 tayo, no? Ah, ako mismo, okay. Ako mismo ang sasalanta sa inyong mga lupain na ikagugulat ng mga kaaway ninyong mananakop. Kaya tinan mo, di ba? Yung pumutok yung Mount Pinatubo. Nag-alisan yung mga nasa Clark at Subic, no? Uusigin ko kayo ng tabak at magkakawatak-watak kayo sa iba't ibang lupain. May iwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, magsasabat ang inyong lupain habang kayo ay bihag sa ibang bansa. 7 taon sa Babylon. Kasi di ba, yung 70 years nila sa Babylon, yun ay pagsasabat ng lupain ng Jerusalem. Kasi 490 years Pero palaging sila sa Egypt, no? palaging 7 salot, pero puro 7 salot yung pinapadala niyan. Oo. Yung, Talagang uh, numero ng alayam yun, eh. meron ng Significant talaga sa kanya yung number 7. Kasi yung sabat natin Kapito eh. Mm. Talagang Sabat, appointed feast. talagang talagang kapag nagparusa sa Kapito, Mm-mm. pagka nagtubos siya Kapito din. Mm-mm. Saka yung 40, 40. Okay. Okay, verse 35. Makakapagpahinga ang inyong lupain, hindi tulad ng kayo ay naroon na walang pagpapahinga sa mga bukirin. Okay. So, ano pa lang to, ha? Kay Moses pa lang ito, pero nasabi na yung 70 years, nasabi na niya na pagpapahingay niya ang lupain. Verse 36, ang mga maiiwan sa inyo doon ay paghaharian ng matinding takot sa mga kaaway, kaya't ang tunog ng hinanging dahon ay magkakandarapan na sila sa pagtakas. Mga nervyoso na tatakbo sila na parang hinahabol ng taga kahit wala naman. Magkakadaganan sila sa pagtakbo na parang hinahabol, gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo may pagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway. Mamamatay kayo sa mga lupain ng inyong mga kaaway. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga ninuno.
Talagang ang laki ng idolatry ang kasalanan, no? Verse 40. Subalit, kung tatanggapin nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tanggapin na naghimagsik sila laban sa akin, kung sila ay magpakumbaba at magsisi, aalalahanin ko sila. Ayan. Dapat tanggapin din natin ang mga kasalanan ng ating mga ninuno na sa ating mga balikat ngayon yan. Hindi, sinasama Tapos, ko yan sa isasama natin sa oo, ating panalangin kasi ako sinasama ko yan sa oo, na panalangin. patawarin, oo. At saka, Patawarin mo. alang-alang sa mga nagising na, no? Nagsimula lang naman niya kay Solomon. Kaya lang, hindi ko Oo, hinihingi ng tawad si Solomon. Ang hinihingi ng tawad yung Twilight. oo, Ang oo. galit ko kasi na kay Solomon. Mm. Okay, verse 42. Aalalahanin ko ang aking tipan kay Jacob, aking tipan kay Isaac at aking tipan kay Abraham. Aking pagagalingin ang lupain. Lilisanin nila ang lupain, kaya't makakapagpahinga ng lubusan ang lupain. Pagbabayaran nila ang pagtanggi nila sa aking mga batas at kinamuhian ng aking mga tuntunin. Gayunman, hindi ko sila lubos na pagbabayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway upang hindi sila mapuksa at masira ang tipan na ginawa ko sa kanila. O sa talaga mag-iiwan siya ng remnant para alang-alang sa kanyang tipan. Hindi talaga siya nagpapabaya, talagang faithful siya sa tipan niya, no? Ako si Yahawa na kanilang alahayam. Aalalahanin ko sila alang-alang sa aking tipan sa kanilang mga ninunong inilabas ko mula sa Egypt upang ako ay maging alahiyam nila sa harap ng mga bansa. Ako si Yahawa. Ito ang mga tuntunin, mga batas at mga utos ng alahiyam na itinatag sa pagitan niya at ng mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moses. So, ito yung mga ah, paalaala ng alaham kay Moses na ibibigay naman ni Moses sa mga Israelita. So yung talagang tipan ng alaham, faithful siya doon, no? Hindi niya inubos sa mga Israelita. Alang-alang doon sa kanyang tipan sa ating mga ninuno. Kaya dapat nagpasalamat tayo kung kasama tayo sa mga remnant, no? At saka parang ano yan yan ay pasanin natin dahil sa ating minana sa ating mga ninuno. Dapat nating sundin. Pero sabi naman niya, ang aking my burden is light, 'di ba? At saka ang ano naman, ang pagsunod ay ang kanyang reward ay lubos-lubos. Napakalaki ng kanyang reward. At saka sa pagsuway ay sumpa. Okay. Ang halaga ng mga kaloob, ito ang huling Kabanata 27 ng unang Exodus. aklat Ito. ng Leviticus. Leviticus. Oo po. First Leviticus, verse 1. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, kung may mamanata kay Yahweh na maghandog ng tao, iyon ay tutubusin ng ganito. Kung anak na lalaki, mula sa 20 hanggang 60 taong gulang, ito ay susuriin upang palitan o tubusin sa halagang 50 pirasong pilak ayon sa timbangan sa santuario at 30 pirasong pilak naman kung babae. So kalahati lang ang presyo ng babae. So, halimbawa, mananata yung siguro pag yung tingnan natin kung ano. Verse 5. Mula sa 5 hanggang 20 taong gulang, 20 pirasong pilak kung lalaki at 10 pirasong pilak naman kung babae. Halimbawa, kung gustong maging tagakatay o kaya mga awit, ayan, di ba? Ayan. Kapag 1 buwan hanggang 5 taong gulang, 5 pirasong pilak kung lalaki at 3 pirasong pilak naman kung babae. Kung mahigit ng 60 taon, 15 pirasong pilak kung lalaki at 10 pirasong pilak naman kung babae. Kung walang may tutubos dahil sa kahirapan, ang taong iyon ay ihaharap sa saserdote at siya ang magpapasya kung magkano ang itutubos ayon sa
kakayahan ng may panata. May So, ang sacerdote pa rin. namanata dito, ang namanata dito yung tao mismo. Pag namanata ako, ganon. Ngayon, yung parang magsisilbi ako sa tabernakulo, ganon, o magsisilbi ako bilang ganyan. Tapos, hindi mo na kaya o gusto mong kumalas sa ganung panata, magbabayad ka. Okay. Parang Pero, magiging libita ka, parang ganon. siguro, Sisilbi ang ka ano eh. kasi dito, ang ano dito is magulang eh. Di ba? Yung sa verse 1, kung may Siguro mamanata, naman kayawan siguro na pagka maghandog hindi ng libita. tao, siguro sarili at saka yung anak mo. O Oo, yung nagpanata ka. Yung sinabi mo na oo, magsisilbi ka. Tapos oo, biglang nagbago isip mo. O kaya oo, baka mag-abroad siya o biglang mga ilang taon, bigla kang mag-asawa, di ba? biglang may nagbulong sa'yo na, tigil mo na yan. Yun na, ibabayad mo ngayon, yung mga Oo, nakalagay dyan. o baka, oo. Siguro pa yung nagbuntis kaya, Pwede kaya yung Siguro temporary, Excuse. Kasi, At saka oo, pag kasi pag nanganak ka, defiled ka eh. So, hindi ka talaga, di ba, ang pagsunod nga, di ba, hindi nagpapahirap sa'yo. O natural oo. naman siguro na kung pagbuntis ka, hindi ka dapat Oo. mag, Kaya lang hindi kasi malinaw dito kung ano yung mga panata na no? pero yung di, yung mga panata na, yan, pagsilbi. Oo, siguro nga. Di ba, sino Pero ba yung hari, kasi mo? Sino ba yung yung hari mga, sino ba yung hari yung tinapik natin yan, pagdating niya, hindi niya maano na, hindi niya makuha na magano yung anak niya kasi muta ko yung istorya na. Babalikan ko. Tungkol yan oo. din doon Si, sa panata si Samuel, Tungkol ba yun? si Hana, na ina. Nalay niya yung anak Babae niya. yun? Babae ba? Babae? Hindi niya muta ko yung istorya na yun. Kaya gusto kong balikan. Yung yung nagsasayaw, yung unang lumabas sa after nung si, Oo, yung Kay victory ano, niya, yung victory niya. oo. Tapos yung anak ko, sabi niya, pinanata niya ang babae. Ang unang lalabas ng pintuan ay kanyang Oo, yun iaalay. nga yun. Yun nga yun. Oo. yun. Yun nga Ang yun. unang lumabas ay ang anak niya, nakaisa-isa niyang anak na babae, Oo, sumasayaw. yun. Hmm. Mm. Hindi niya, Naitapos kaya niya. hindi, kasi, ang mga ex-chan, hindi sabi parang iaalay, parang papatay yung buhay, hindi. Yun ay papanata sa Eh, sa di ba, pagsisilbi. di ba yan nga Pero, yung sinira nila doon kay yun ang Gideon? pinanggalingan ng mga madre. Hindi na sila pala pwede mag-asawa. Halimbawa, kung Oo. mag-aasawa, dun mo tutubusin. Ayun. Kaya ganito pwede mo palang tubusin. Halimbawa, Yun na yun, umibig. yan? Kaninong istorya yan? Sino nga ba yan kay Kale, Potiphar ata. Obed, hindi. Pagdating kasi nanalo siya nun, di ba? Nanalo sila sa laban Oo. nun eh. O sino yung Hindi unang ba si lalabas Obed? doon? Ay, hindi. Sino ba to? Hindi siya. Sabi niya kung Sa sino yung Kings yan unang eh. lalabas. So, ang doon, Hmm. lumabas yung anak niya kaisa-isang babae, di ba? Oo. Si, sino ba yung kasama ni Caleb? Manugang ni Caleb o ano? Tapos nagkaroon ng Oo. iba-ibang interpretasyon ng mga Manugang ni Caleb yun eh. Okay. O, tingnan natin. Okay, verse na, Okay na, madadaanan naman natin yan. Opo, Yung opo. na yan. Verse 9. Kung ang panatang handog ay hayop na katanggap-tanggap sa alahayam, ito ay magiging sagrado. Hindi ito maaaring palitan. Kapag pilit na pinalitan, ang papalitan ay ipapalit ay parehong ilalaan kay Hawa. Hindi mo papalitan, iaalay mo din yung supposed to be na ipapalit mo. Halimbawa, hindi pala best tong iaalay ko, papalitan ko ng the best. Hindi mo na pwedeng bawiin yun. Iaalay mo pareho na. Okay. Kung ang Dadagdagan mo na lang. dadagdagan mo lang. Okay. Kung ang ipinangakong hayop ay itinalaga ng batas na marumi at hindi karapat-dapat ihandog kay Yahawa, dadalhin iyon sa saserdote. Hahalagahan niya ito, anuman ang uri ng hayop at hindi matatawaran,
ang halagang ipinasya ng saserdote. Oo, parang halaga niya. Sige, tubusin mo. Kung tutubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga ng ikalimang bahagi o ng halaga ng hayop. So, tutubusin mo ng more 50%. than 20%. Opo, More than 20, 50%, kalimang bahagi. 20%, no? Ikalimang bahagi ng ano. So pagpalagay, nabili mo na yun ng ano, 100 piso. Tapos sabi ng hindi karapat dapat, tutubusin mo pa siya ng ano, 120. kaya dapat maging maingat ka sa pag ano, Hindi, sa di ba pag limang bahagi ba? Limang bahagi? ikalimang Kalimang bahagi. bahagi. Oo. Hindi limang bahagi, ikalimang bahagi. Kalimang bahagi, oh. So 20% yun. 50%. Verse 14, yung parang 5-6, no? Kung bahay naman ang ipinangako sa alahayam, hahalagahan ito ng saserdote ayon sa uri at kayarian, at ang kanyang itinakdang halaga ay hindi matatawaran. So, pag gusto mong bawiin, halimbawa, ano ko to as a house of prayer. Dinonate mo. Kasi Oo, binababa tapos ngayon, babawiin mo kasi ano, di kagalit kayo ng Pinagbabiisip mo. kapatid. Oo. Naging kahamang ka. Ayan. Ay, may ginto pala sa ilalim nito. Ayan, ayan. Dapat Good siya. tutubusin mo siya ng ayon sa itinakda ng saserdote. Verse 15. Kung ang bahay ay gusto, so kahit binigay mo lang ng ano, tutubusin mo pa rin siya. Kasi sa alahayan mo yun ano eh. Ayon Oo. sa kanyang value. Opo. Verse 15. Kung okay, so sino ang may ano? Okay. Hindi, ibig sabihin Kung ang bahay, yung property na tutubusin mo, na dinonate mo, ayon sa kanyang value na may plus interest ka. 20%. Plus Oo. 20%. Kaya dapat pag naman nata ka is buong puso, wala nang bawian. Kung babawiin mo, talagang babayad ka. Babayaran mo. Mm-mm. Bakit mayroon din ang alahaya mo, no? Dahil Kanya pinabanalan niya yun eh. di ba? O sige, okay. Kung babawiin mo yung bigay mo sa akin, o sige. Pero kukunin mo sa presyo, tapos magbibigay ka pa ng 20%. Oo. Ano rin talaga. Talagang, Kumbaga, nagbigay naman siya ng way out, pero babayaran mo yun, di ba? Nagbigay siya ng way out kung gusto mong bawiin. Yan. kasi talagang, ang Si ano pagmamahal. pala yun mga kapatid? Si Jepta. Jepta? Oo, Oo. si Jepta, anak niyang dalaga ang naiano. Oo. Ang unang Yung, lumabas. Yan, yung di ba, lalaki, Judges yung chapter tatay. 11. Si Sino yung Jepta. Ano po? Pakiulit. Si Jepta Judges. sa Judges chapter 11. Judges chapter 11. Si Oo. Jepta yung Yung namanata. namanata, nasabi niya, kung sino man ang Ah. unang lalabas sa aking bahay upang salubungin ako sa aking pagbabalik, ay iaalay ko sa alahayam. So, hindi na talaga susunodin. mag-aasawa. Kaya pala Oo. yung, di ba, nag-stay siya Ano ng dito ang inilagay para susunugin? Ay, Yun na nga, nako. ano yan, corrupted yan sis. Oo, corrupted yan. So, hindi na talaga, pag yan pala, hindi pwedeng mag-asawa. So Kumbaga, yan na naging basihan ng mga madre-madre. opo. Yan. Corrupted pala ito. Mm-mm. Oo, Yan na okay. yan. Pero paano kung mag-aasawa siya? Kaya nga, tutubusin Tutubusin siya. according. Oo. Tutubusin According na. sa sinabi kanina, kung ilang pilak. Opo. Ang mag-aasawa sa kanyang tutubos. Oo, siguro, pwede rin yung ama o yung ano. Okay. So, may paraan ng nabinigay ang alahayam. Diba? Ang galing ano. So, Dapat yan talaga yung mga may iba siyang nalilinawan natin ng mga... sa ibang gagamitin siya sa ibang gawain. Bari. Okay, verse 15. Kung ang bahay ay gustong tubusin ng naghandog, babayaran niya ito na may dagdag na ikalimang bahagi ng halaga niyon.
at mababalik sa kanyang pag-aari ang bahay. Kung isang bahagi ng lupang minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami ng binihing kinakailangan doon. 50 pirasong pilak sa bawat malaking sisidlan ng sibada. Oh, 50 pirasong pilak sa bawat malaking sisidlan. So, ilang beses ka mag-harvest ng sibada sa isang taon, yun ang value, no? Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya o jubilee year, babayaran ito ng buo upang matubos. Okay. Halimbawa, malapit, within a year lang tutubusin mo na, so babayaran mo yung buo. Ngunit kung ito ay ginawa matapos ang taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon bago dumating ang susunod na pagdiriwang ng taon ng paglaya. So kung first year, sa mga 48 years pa ang mabayaran mo, babawasin ang halaga ng nakalipas na taon. Kung ang lupa ay nais tubusin ng naghandog, babayaran niya ang takdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Kung hindi pa niya ito natutubos at ipinagbili sa iba, kailanman ay hindi na niya matutubos iyon. O pwede palang ipag-ibenta nung nakabili. Pagdating ng taon ng paglaya, ituturing na nakalaan kay Yahawa ang lupaing iyon at ito ay ibibigay sa pangangalaga ng mga saserdote. Pag hindi na niya naitubos yun, at dumaon na ang taon ng paglaya, ibibigay ito sa mga pangangalaga ng mga saserdote. Pero yung, di ba kanina, sacerdote pa rin ang ang Oo. mamamahala. Ibig sabihin, pwede niya pa Oo. rin ibenta pabalik. Maaari. Kasi ang saserdote, ang dami palang no? Ang Oo. daming role. Ang dami niyang Doktor, role. tapos ito naman, Land Pansamantala, Management Bureau, no? pagkakaintindi ko, pansamantala, papamahala niya sa mga sacerdote. Oo. Eh, yung tanong, Parang, paano kung bigla ka nang may capacity bayaran yon? After nga ng kung ilang taon na yan at lumagpas siguro na. pwede. Kasi Pwede na, di ba? pinangangalagaan sa tribo mo eh. Kasi yung Basta halimbawa kanina, di ba? Yung sacerdote ang magdidesisyon kung oo. talaga magkano yung value niya, kung ano. Kung ilang taon pa bago magkaroon ng jubilee. Ang So, bibili. kukumputin yun. At plus 20%. No? 20%. Okay, Yung verse 20. sacerdote na dyan. Oo. Kaya So, dapat pag-aralan to ng mga elder. hindi elder lang. Yan ang role talaga ng Israel, nung pinili niya, kung sino man yung Oo. pinili niya na magkakalat ng kanyang mga kautusan. Kaya nga, di ba, nung ang mensahero ay nabubuhay, talaga gumawa siya ng mga committee, mga bureau of di ba? Oo. Ministry of ganyan. Okay. So yung mga iba, nagpas doon sa, sa kanyang mga sinasabi. Okay, verse 22. Kung ang ipinangako naman ay ang lupang binili at hindi minana, hahalagahan iyon ng saserdote ayon sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa araw ring iyon, ibibigay ng nangako ang pagtubos bilang handog kay Yahawa. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupang ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. So talaga ibinabalik. Parang ang nangyari ito, parang inupahan lang niya. Tama rin. Pero talagang ibabalik talaga sa Pala talaga. sa tribu talaga, no? Sa kung anong kanyang tribu. Talagang sa Keaba kasi ang lupa, no? Verse 25. Ang halaga ng pagtubos ay batay sa timbangan ng santuaryo. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng 12 gramo. So yung ang kasama din pala forex pala dito, no? Yung market, yung parang stock exchange, no? Ang mga saserdote, kumpleto eh. Hindi maaaring maipanata kay Yahawa ang panganay na hayop, maging baka o tupa, sapagkat iyon ay sadyang nakalaan na sa alahayam. So except yung mga matatanda, yung mga unang bunga, yung mga unang anak. panganay, oo.
Pero ngayon kasi, yung mga unang anak na tao, lalaki, inapilitan na ng Levita. So, applicable to sa hayop at saka sa mga halaman, sa crops. Okay. Verse 27, ngunit kung iyon ay hayop na hindi karapat-dapat ihandog kay Yahawa, tutubusin ito ng may-ari sa takdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halaga niyon. So kung may defect yung yung panganay mong hayop, tutubusin mo, babayaran, instead na ibigay, babayaran mo na lang ng magbibigay ka na lang ng isang yung presyo at plus sa 20%. Okay. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. Okay. So, sacerdote pa rin yun. Oo, no? Sacerdote pa rin yan. Oo. Ang magbabenta dito siguro, sa Ang sacerdote. mag-a-appraise. Yung mag-a-appraise, Oo. sacerdote pa rin. Oo. Nasa sila sacerdote. Lahat ng sa mga elder, lahat ng lubos na naialay kay Yahawa, maging tao, hayop o minanang lupa ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado sa alhayam. Pag lubos na naialay, parang na-consummate na, siguro halimbawa na anoint na siya, ganyan. Pag Verse natayuan na 29. ng house of prayer siguro. At natayuan na ng halaran. Oo. O Saka na may hindi mo na na. pwedeng bawiin yun. Opo. Sa Na-consecrate kanya na. na yun talaga. Oh. Sa kanya na talaga siguro yun. Oo. Kasi Verse halaran 29. na yun eh. Kasi once na nagpanata ka, kahit hindi pa babawiin mo. Tutubusin mo na, no? So ang kasunduan lang pala diyan pag nagpanata ka, papahiram mo lang para hindi ka napapasok. Papahiram mo for how Oo. many years, magpipirma kayo lang katulad sa Ganon. sabi ng messenger. Oo. Sige, pahiram ko 20 years. May kasulatan, di ba? Parang yung ginawa ng mensero. Kailangan may kasulatan kahit pahiram. Pahiram mo. Baka Pero gusto hindi lang mo yung tinutuloy develop, na pag develop babawiin mo natin. na, magbabayad ka. Magbabayad ka doon Oo, sa dapat. din. Oo. Dahil ang pinahiram mo ng 20 years, ginastusan After namin 10 to. years, babayaran mo Oh, yung 10 taon plus 20%. Diba? 20%. Tsaka yung ginastos. Yung Oo, ginastos. yung ginastos, tama. Yung pati yung yari Iba ang presyo syempre pag medyo mamahalin yung Diba? yari. Oo. Kaya nga, kung 10 years mong gustong pahiram, tapos ginastusan na ng kingdom, Oo. tapos siyempre, yung pera na pinanggastos doon, plus yung Oo. 20%, plus yung taon na dapat na sa ilalim na kontrata. Mm, tama. Kaya yung ano niya. Okay. Verse 29. Hindi na maaaring tubusin ang mga taong nailaan para wasakin. Pag wawasakin o ipapatayin na. Siguro na sentensyahan na. Hindi na pwedeng tubusin. Kailangan silang patayin. Lahat ng ikasampung bahagi o ikapu, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan sa alahayam. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikapu, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. O halimbawa, ikapu mo halimbawa, 10 kaban. So, babayaran mo yun ng hindi mo maibigay yung 10 kaban, magbigay ka na lang ng katumbas na halaga plus 20%, no? So yung Isang bus. yung parusa ng pagpapatay, talagang rin pala, gumagana yan sa panahon na yan. Oo, pag yung nakapatay, May death nag-murder, penalty. Oo, yung death penalty. oo, Yung karumal-dumal na pagsuway. Ano death pala, penalty din yun. Pambabato yun. Binabato nila. Mahirap pa yung Target. sa kanya kasi babatuhin ka hanggang sa mamatay ka eh. Hindi Oo. katulad ng lethal injection eh. Saglit lang yun. Tutulugin ka Mm-mm. lang. Hindi ka na makayang patay ka. Pero nung dumating ang Messiah,
parang nagbigay siya ng napiyansahan niya. So Mm. hindi na tayo nagano ng death penalty, pero sa paghuhukom sila sa depende yun sa sa end time, sa araw ng paghuhukom, doon sila huhusgahan. Kasi Tingnan natin. Ano na. nagpiyansa. Yun, di ba sabi ng mensero, yung pagkamatay ng Messiah, yung sinasabi nilang sa dugo niya, yun ay piyansa lang. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na guilty o hindi ka na convicted. Napiyansahan ka lang temporarily. Okay. Okay, verse 32. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahawa. So yung 1 out of 10 kay Yahawa yon. Ang bawat ika-10 tupa o baka na mabibilang ng pastol ay para sa alhayam. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Automatic. Iba pa yung sa mga panganay, Iba pa yung ika-10. Hindi rin iyon maaaring palitan. At kung ito ay mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahawa. Halimbawa, yung ika-10 ay defective, magdagdag na lang, no? Ng maganda, ng the best. Hindi na matutubos ang mga ito. Ito ang mga tuntunin na siguro dun sa ika-10, dun ka kukuha ng mga burnt offering, mga di ba? Dun ka kukuha ng i-separate mo yun para hindi ma-defile. Dun ka kukuha ng fellowship offering, di ba? Okay, verse 34. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai para sa sambayan ng Israelita. Ito ang salita ng Alahayam, Halalwaya Alahayam, Yuda. Yada. May mga, Yada. po ba? May mga Yada. paragdagang komento, reaction, katanungan, diskusyon. So, clarification lang, di ba pag yung sabbatical year at jubilee year, ang reckoning doon ay sa sabbatical year, Abib to Abib. Oo, Tama ba? oo. Pero ang Jubilee, sa Ang pa yan? Jubilee, Sa Day of DOA. Atonement. Oo. Hanggang Parang sa fiscal year susunod. yun, Oo, na Day na of Day of Atonement. Atonement. Oo. Okay. So, hindi sila, diba? So, yung mga alipin, o yung pwede pa sila magtanim ng paano nga ba yun? Hindi na sila pwedeng magtanim ng abib, ng taon na yon. Pero, makakalaya lang sila sa 7 buwan ng 11 araw. Ika-11 Oo. araw. Oo. Di ba after ng Abib, ng ika-7 taon, doon sila lalaya. Oo. Di ba? Hindi kasi malinaw sis yung kung kailan yung yung reckoning ng ng Sabbath year. Pero kung iisipin mo, baka din kasi makakapagtanim ka pa ng dalawa no? Tatlong tanim Mm. bago Bali yung pang-7 taon sa Jubilee year, yun lang ang ang hindi ka pwedeng magtanim. So kung ano man ang nakatanim sa lupain mo, yun na ang aanihin mo. Oo, oo. Kung na lang kung Wala ka saan nang pwedeng tutuburon. idagdag na itatanim Hindi. sa taon na Hindi, ang yon. mag-aani doon ay iba. Hindi ikaw mag-aani doon. Kasi Okay. padadamihin nga niya ang ani mo sa ika-anim eh. Hmm. So sa ikapito, kahit anong tumubo ron, hindi ka makukuha nun. O hindi po. Basta para sa mga foreigner, mga Kung ano man mga yung tumubo hayop, ron. o kung sino Kung ano yung mga man, mahihirap, opo. Sila na lang ang kukuha nun. tama. Tama. Opo. Hmm.
sa mga, para sa mahihirap. Kasi pataba din yun sa lupa no? Tsaka para mapahinga rin ang lupa. Magkaroon ng sustansya muli. Mm. Magbigay uli siya ng cycle. Oo. Ano yun ulit? Ang sabbatical year is Abib to Abib. Oo. Hindi, ayokong mag-ano na sigurado. Kasi kung sinasabing ika-7 taon, di ba ang taon natin nag-uumpisa sa Abib? Oo Oo, nga. sa Abib Oo, nga. Saka wala, Lahat wala, naman wala sa naman Abib. siya wala siyang oo, sinabi kung anong araw Pero ang particular, yung Jubilee year, ang paglaya ay magaganap sa ikapitong sa 7-Eleven. Ikapitong Kasi buwan, ba, kalabing-isang kasi araw. ba 'di ba ang ginagawang ano sa A Day of Atonement, ano 'yun? Jubilee. Oo, pagkatapos, yung kinabukasan, 11th day, doon sila lalaya. pagkatapos ng DOA. Oo. Oo. Kaya Oo. 7-Eleven, no? Mm. Pero kasi hindi kasi yun ang hindi yun, parang fiscal year siya, di ba? Pero hindi yun ang reckoning natin ng taon. Kasi ang reckoning natin ng taon ay Abib. Kaya inassume ko na Abib to Abib. Pero hanggat walang nasusulat na sinabi na na isasabay sa Jubilee, hindi ako makapag Hindi, dahil ang ano naman, nakalagay naman doon na Abib ang ano natin eh. Ang Oo, bilang nung bagong unang taon. taon eh. Opo. Oo, bagong taon yun. Abib. Hindi, understood na yun na Abib. Oo, nakapag-harvest na lahat, di ba? Oo, Abib to Abib. Hindi, doon naman talaga nag-ano natin ang simula ng buwan sa harvest. Harvest month nga yun eh. Yung unang buwan ng taon. Dun, Abib. Harvest month Parang kasi yun. Hindi, iniisip ko din naman, mga kapatid, iniisip ko din na baka pagpasok pa lang ng di ba, paglaya ng mga alipin mo, hindi ka rin sa ng Jubilee, hindi doon ka pa lang hindi magtatanim kasi wala ka na ring doon, wala ka na ring alipin doon, and then wala ka nang maaani sa spring. kasi 'di ba may isang taon hindi ka nga magtaas sa 6, aani Eh, ka doon ng marami. Pagka 7, rest yung Oo. yung rest ng paglaya lupa. yung paglaya na yon, yun na yung susunod na taon na hindi ka na magtatanim. Oo. So Oo, kasi parehas. inaano ko ang Jubilee year is malinaw. Ay rather ang Sabbath year is malinaw. Pero pagdating sa Hmm. Jubilee kasi sabay kasi yan mag-aano sila overlap. Mm. O kahit na pero meron naman Oo. tayong ano eh palatandaan ng simula eh. Oo, Ang oo, tama, palatandaan natin tama. ng simula is yung 'Di Abib. ba? Oo, Oo, kahit tama. na Eh, man lito-lituhin nila yan, oo. gulu-guluhin nila yan. Kasi 'di Oo. ba? May tanda eh. Oo. Ang naging basihan natin is yung sa Africa, 'di ba? Mm. Opo. Yung sa Jubilee. 1960, opo. Oo. So, yun na yung basihan natin. Pero 17 yung state ang dun eh. oo. Naging Tapos na yung free. sa sabbatical ano natin, meron din naman tayo diyan, 'di ba? So, hindi tayo malilito. Oo. Kaya hindi pwedeng ano, kung hindi man sinabi doon, eh may tanda. Doon tayo palagi sa tanda. Oo, Mm. dun sa nasusulat. Ako Na hindi nasusulat. specified na ganito ang umpisa Oo. ganyan. Oo. 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 Hindi mo Oo. pwedeng ano kasi yan eh. Hindi mo madadaya eh. Oo. Dahil Mm. doon pa lang sa Genesis, sinabi niya na rin yun eh. Dahil Oo, dito ang maganda ng daming dalawa, no? corruption, no? Oo. Mm. Oo. So, salamat na lang talaga tayo kay Aba na binigyan tayo, pinadalhan tayo ng Sa panahon guro. natin, yung Oo. mensahero, no? Oo. Dahil kung hindi, naku. Tsaka ano, binigyan tayo ng matibay na paninindigan. Ayun Oo. din. Basta doon lang na pinaunawa sa atin yung mga katulad nito, yung mga tanda, na pagkat medyo gulo-gulo dun sa mga ibang nakasulat. Sa ito may Mm. palatandaan, dito ka magbase. Oo. Ang dami, no? Ang daming mga korap na kinurap nila. Ang dami silang kinurap. Mm. So, yung may ako dito nababagulin, Yung nabasa ko nga kaninang umaga yung
yung sa first John, yung all authority has given to me. Nandoon din pala dun sa Matthew. Nandoon din pala, nakasulat din pala yun doon. Naisip ko nga na walang ya itong mga nasa kasilin na ito. Sorry pala. Bakit ano pa ba nila ang Biblia? Di ba Melchizedek na Convention. sila? Wala na silang No. hindi tinapon na nilang Biblia. Puro extra biblical Convention tayo, sila. bro. Naka-record tayo. Ah. Ay, hindi na pala, no? Tapos na. Hindi na. Hindi pa Oo. hindi pa Tapos na? hindi pa ako Ay, hindi pa. nag-end. Hindi pa ako Recorded pa. nag-end. Recorded pa. Hindi, edit na lang, edit. Oo, ano na lang. Pero ibig sabihin, So, pwede na ba tayo mag-end, mga kapatid? Ayos, O, oo. 10 to na. Mapatugtog ka ba? okay na po, okay na. Magpapatugtog pa ba Sige. tayo? Hindi na, Sige, hindi na. Hindi Okay, na? be blessed mga kapatid. Okay, be blessed. Okay. Maraming salamat. Yes.